Mga kapuso, posibleng may mabuong bagong low pressure area sa mga susunod na araw. Base sa Tropical Cyclone Threat Forecast ng Pag-asa, para sa linggong ito, sa silangan ng bansa posibleng mabuo ang LPA na yan. Maaari itong pumasok sa Philippine Area of Responsibility at kumilos pahilagang kanluran at may low to moderate chance na maging isang bagyo. Sa ngayon, cloud clusters o yung kumpol ng mga ulap pa lamang ang inaasahang LPA at wala pang namamataang sirkulasyon pero patuloy itong binabantayan kaya tumutok po para sa mga updates. Samantala, nagdudulot pa rin ng mga pag-ulan ang habagat sa kanlurang bahagi ng bansa. Posible rin ang localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, bukas po araw ng Martes, asahan ng maaliwalas na panahon sa umaga. Pero pagsapit ng tanghali hanggang hapon, posibleng bumuhos na ang ulan sa maraming lugar sa bansa. Posible ang malakas na ulan lalo na po sa Visayas at Mindanao, kaya maging alerto sa banta ng flash flood at pagguho ng lupa. Iba yung pag-iingat din lalo na sa mga kapuso natin sa Bicol Region, Mimaropa at Eastern Visayas dahil posibleng tumagal hanggang gabi ang pag-ulan doon. Sa Metro Manila, may tsansa ng ulan sa gabi kaya lagi pong magdala ng mga panangga sa ulan. Bumaba ang approval at trust rating ng Pangulo habang tumaas naman ang sa bise. Batay po yan sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. Mula sa 36% noong Marso, bumaba sa 29% ang approval rating ng Pangulong Bongbong Marcos ngayong Hulyo. Lumaki naman ang kanyang disapproval rating mula sa 45% noong Marso sa 50% nitong Hulyo. Ang kanyang trust rating naman bumaba mula sa 35% noong Marso sa 28% ngayong Hulyo. Nasa 51% naman ang distrust rating sa Pangulo ngayong buwan, mas mataas kesa sa 44% noong Marso. Si Vice President Sara Duterte naman, tumaas ang approval rating mula 55% nitong Marso sa 56% ngayong Hulyo. Tumaas din ang kanyang disapproval rating mula 27% nitong Marso sa 29% ngayong buwan. Tumaas naman ang kanyang trust rating mula 54% noong Marso sa 58% ngayong Hulyo. Ang kanyang distrust rating nasa 27% ngayong Hulyo, mas mataas sa 26% noong Marso. Isinagawa po ang survey noong June 28 hanggang July 6, 2026 sa pamamagitan ng face-to-face interviews. 2,400 representative adults edad 18 pataas ang in-interview para sa survey na may plus-minus 2% na error margin at confidence level na 95%. Tinatalakay na sa Kamara ang mga panukalang iban o limitahan ang paggamit ng gadgets sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Pero isa lang dyan ang inirerekomenda ng mga eksperto. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Pag walang pasok lang nakakagamit ng cellphone si Chelsea, 11 years old. Mas gusto kasi ng nanay niyang nakafocus siya sa pag-aaral at nakikisalamuha sa mga kaedad niya. Para po lagi na lang po focus sa pag-aaral. Parang nakakasama po sa ating health. Pag may pasok po, hindi po sila pwedeng gumamit ng gadget. Nakakasama din po sa bata ang sobrang paggamit po ng gadget. Si Brenda Lynn, nililimitahan din ang paggamit ng gadget ng 5 taong gulang na anak. Kinukuha ko po ang cellphone niya at papalabasin ko para makapaglaro siya dyan sa mga bata. Pag sobrang na sila mag-cellphone, pag tinatawag sila halos hindi na nila pinapansin. Kaya sa Kamara, may mga panukala ng iban o limitahan ang gadgets sa mga public at private schools. Halimbawa, pag 0 to 2 years old, bawal ang gadgets. Pag 2 to 5 years old, 1 oras kada araw lang ang screen time at dapat binabantayan ng nakakatanda. Pag 6 to 12 years old, 2 oras kada araw lang at may bantay rin. Habang pag 13 years old pataas, wala nang limit, pero hindi one to sawa, lalo na paggabi. Pero ngayon pa lang, may mga limitasyon na ang DepEd. We are not allowing the use of gadgets during the academic session, but with 2 exceptions, academic purposes, kailangang kontakin ng magulang or ng anak yung magulang for an emergency purpose. Mahalaga yan, lalo't may mga pag-aaral na nagsasabing 32.5% na mga Pilipinong edad 9 hanggang 17 taon ang may sarili ng smartphone.
Sa mga edad 9 hanggang 11 taon naman, kalahati ang mag-isang nag-o-online. Sa pag-aaral naman ng Council for the Welfare of Children at ng UNICEF noong 2016, 43.8% ng mga batang Pinoy na 13 hanggang 18 years old ay nakaranas na ng cyber violence. May pag-aaral ding nahihirapang magsalita o umintindi ng mga salita ang mga edad 2 o 3 taon kung mahigit sa 2 oras sila sa gadget kada araw. Young children are very different from those of an adolescent. So in early childhood development really depends heavily on those responsive interactions. Mentioned earlier that distractibility, it also happens in our toddlers. If it is greater than 5 hours per day, impairments in social play and leisure skills, meaning to say, ability to get along with others, play with others, because talagang stuck na sila sa gadget device. Pati grades ng bata apektado. The 2022 study of PISA also shows that those who spend more than 1 hour per school day on digital devices for leisure score 9 to 20 points lower in mathematics. Ang rekomendasyon ng mga eksperto, hindi naman ban, kundi paghihigpit lang sa paggamit ng gadgets. Kailangan po talaga ang regulation, but not a total ban because of course, we should also be at par with the changing times because now digital po talaga tayo eh. Strict school hour bans plus age limits, that is 0 to 2 prohibition, 1 hour caps for younger kids. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Hindi naman nababahala ang defense team ni Vice President Sara Duterte na ipasasampi na ng impeachment court ang mga tax, bank at ilang pang financial record ng bise at kanyang mister. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Emil, para sa defense team, hindi malaking setback yung naging ruling ng impeachment court kung saan halos lahat nga ng nais na ipasumpina ng prosecution ay napagbigyan. Ayon kay Attorney Michael Powa, ang tagapagsalita ng depensa at siyang sumalang kanina sa naganap na oral arguments, mabigat ang kanilang pagtutol. Pero may ruling na nga ang hukuman. Pero ani Powa, hindi niya nakikita makaapekto ito sa defense team ni Vice President Sara Duterte. Naghahanda na raw sila sa posibleng mangyari ito dahil nga nangyari na rin sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona. Dagdag niya, hindi pa tiyak kung maaari silang mag-motion for reconsideration sa impeachment court dahil wala ito sa rules. May mga legal remedies na maaaring gawin tulad ng pagdulog sa Korte Suprema pero hindi pa anya ito na pag-uusapan ng defense panel at kailangan din itong isang guni sa vice-presidente. Sa panig naman ng prosekusyon, masaya sila sa tagumpay na maipasubpi na ang twin motion nila ukol sa AMLAC, bank records, pati na ang BIR records ng bise at asawa nitong si Attorney Manasseh Carpio. Anila, malalaman na kung magkano ang yaman ng bise. Tiwala rin silang bibigyan ng permiso ng Pangulo ang BIR para maisumite ang tax records ng bise. Okay lang daw na hindi pinayagan ang pagbubukas ng foreign currency deposits ng bise dahil mas substantial naman daw ang peso-denominated transactions nito. Narito ang pahayag ng depensa at prosecution. There's always the possibility of going up, but we have not made that decision yet. This is something that we have to discuss as a team and also, of course, in consultation with our client, the respondent, Vice President. We certainly would hope that he will give the authority. Wala kami nakikitang dahilan para hindi ibigay ng Pangulo yung authority or yung consent niya. I don't think the prosecution will be further taking issue on the matter. It's enough na grinant na nga yung subpoena with respect to the peso-denominated accounts kasi very substantial naman yung peso-denominated transactions or peso-denominated accounts. Hindi na rin kailangan yung tungkol sa foreign currency. Emil, bukas nga inasahang magpapatuloy ang paglilitis ukol sa Article 4 o yung banta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos at inaasahang isasalang ng prosekusyon si NBI Director Melvin Matibag. Handa naman daw ang depensa para sa kanya. Yan ang latest mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Ian Cruz.
Ipinatawag ng National Bureau of Investigation o NBI ang 4 na board director ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Kine-question din ito kung bakit nakapagpakilalang chairman ng komite, si Senador Alan Peter Cayetano, na hindi umano board director. Nakatutok si John Consulta. Pinadalhan na ng supina ng National Bureau of Investigation o NBI ang 4 na Board of Directors ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o PhilSCOC. Sina Ramon Suzara, Donaldo Caringal, Dexter Estacio at John Lester Buencansejo. Mula siyam noong 2019 ay naging 6 na lang ang director ng PhilSCOC ayon sa General Information Sheet nito. Pero napansin ng NBI na hindi naging bahagi ng board si Senator Alan Peter Cayetano. May nakita raw na problema ang NBI rito. Base sa pag-aaral namin, may nakarating sa aming dokumento. Ang nangyari pala dyan, he was appointed as an interim chairman by the POC. Pero ang instruction sa kanya is to immediately incorporate the PhilSCOC. Paano ka magiging chairman kung nagpakilala kang chairman tapos hindi ka naman member ng board? Ayon sa NBI, mahalagang masagot ng PhilSCOC kung bakit sila nagbabayad pa rin ng malaking halaga kahit matagal nang tapos ang 2019 Southeast Asian Games. In 2023, may binayaran pa silang rental na mga 300 million eh. So tapos na yung event, may binabayaran pa. Ayon sa NBI, iniimbestigahan na rin nila ang mga umunoy flood control projects ni Senator Cayetano sa Taguig City. We're already investigating kasi noong 2022 mayroon siyang 11 proyekto dyan na somehow related doon sa mga pinangalanan na top 15 contractors. Investigahan namin yan. Kaya lang, since tinanong nyo, baka sabihin yung timing na naman. And anyway, public na naman yan dahil sinasabi ni Senator Lacson. Sagot naman ni Senator Alan Peter Cayetano, may ginawa ng verifikasyon ang Department of Public Works and Highways kaugnay nito. Nagtataka ako ngayon, nung sinabi ni Senator Ping na may ghost, biglang I will verify. Samantalang binerify na nila at sinabing wala. Ganon din ang NBI. Confidential ang verification, wag po kayong magulat. Talagang pag nagtanong ka pala ngayon, talagang yan ang isosoli at ibabalik sa inyo. Sa mga taga-SEA Games, or most of you are volunteers, you did a great job. Pasensya na kayo kung nadadamay kayo. Patuloy naming sinisikap kunin ang pahayag ng iba pang mga nabanggit. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, sakto 1 linggo bago ang State of the Nation Address o yung sora ng Pangulo, uusisain natin ang ilang isyong posibleng gustong maringgan ng mga update at solusyon po mula sa gobyerno. Unahin natin ang isa sa mga pinalakpakang inungkat ng Pangulo sa kanyang SONA noong 2025 pero buong taong inaabangan kung may mapapanagot. Ang tugon sa flood control scam, ang part 1 ng ating pre-SONA Special Series at tinutukan ni Jonathan Andal. Sa 2025 State of the Nation Address, nagsimula ang lahat. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Inungkat ang mga palpak at gawa-gawang proyekto. I'm getting very angry. Economic sabotage. They will not be spared. Naggalit ang taong bayan. Siya po ang kumakausap sa lahat ng politiko na involved dito. Kaliwat kanan ang mga investigasyon. Sigurado ka. Safe ka na. Sigurado po. May mga inaresto. Happy, yes. Ma'am, sandali lang po. Sandali lang po, ma'am. May nagbalik ng ninakaw na pera at trahedyang hindi inaasahan. Pero makalipas ang 1 taon, may nasingil na ba? Kailangang may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian. Andito po ako sa Barangay Frances sa Kalumpit, Bulacan. Ito po yung flood control project na in-inspection last year ni Pangulong Bongbong Marcos. Hinawakan niya pa ito. Nakapa niya na nadudurog sa kamay niya yung semento. Yung semento rito, nadudurog sa kamay. Pinuna rin ng presidente noon itong tinatawag niyang isla sa gitna ng ilog. After a year,
meron pa rin pong isla. Pero may dredging activity na sa ilog at ginigiba na po yung lumang dike at tinatayuan na ng bago. Makalipas sa isang taon, binabaha pa rin kayo? Opo, hanggang ngayon po, yung high tide, wala pong pinagbago. Ang pansamantala muna nilang solusyon sa baha, taasan ang kalsada. Yung ilang mga bahay dito, tulad po nito, tinataas na rin yung tapat ng kanilang mga bahay, tinatambakan na po ng mga lupa para daw pumantay doon sa gagawing kalsada. Ano ang gusto nyong marinig sa susunod na SONA ni Pangulo? Sana po matupad yung ano po dito na hindi na kami binabaha. Ikulong yung dapat na may kasalanan. Matapos ang SONA 2025, binuksan ang Sumbong sa Pangulo website, listahan ng mga flood control projects para masuri mismo ng publiko. Pero mali-mali naman pala ang ilang coordinates na binigay ng DPWH sa Malacanang. Nag-resign si dating DPWH Secretary Manny Bonoan, ipinalit sa Secretary Vince Dizon. Setyembre, binuo ang ICI o Independent Commission for Infrastructure. Pero matapos ang kalahating taong pag-iimbestiga, binuwag ang komisyon dahil tapos na ang trabaho at nakapagrekomenda na ng mga reklamo. We have done our part and I think the Ombudsman can do things even better than us. Pero ang Dean ng Ateneo School of Government nakulangan sa ginawa ng ICI. Hindi nila inilabas yung report, no? So ibinigay lamang sa ombudsman yung report. Pero pagkatapos noon, parang nag-fizzle out, wala kayong report. Ano ngayon yung nangyari, no? Ano ngayon yung recommendation na ginawa nyo? Bakit parang sikreto? Nang italagang bagong ombudsman si Jesus Crispin Rimulya, may mga kinasuhan. Sa 44 na ipinaaresto, 30 ang nahuli o di kaya'y sumuko na. Kabilang si dating Senador Bong Revilla at Senador Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at 30 mga empleyado ng DPWH at kontratista, kabilang ang mag-asawang Diskaya. Parang kami po ang nanakawan. 4 sa mga nasangkot ang ginawang state witness ng gobyerno. 9 naman ang at-large o pinaghahanap pa, kabilang si dating Congressman Zaldico, na inanunsyo ng Pangulo na naaresto sa Czech Republic pero wala na roon ng puntahan ng Justice Secretary at nakapag-apply na ng asylum sa France. Nasa fact-finding naman ng Ombudsman sina Senators Chiz Escudero at Joel Villanueva, pati isang COA Commissioner at ang 3 kongresistang kontraktor. Papunta naman sa preliminary investigation ang 2 pang kongresista. Sa mga punang mga kalaban lang ng administrasyon ng nakasuhan. Siguro may mga tao lang na naiinip dahil siguro meron silang mga tao pang gustong makitang makulong. Pero maingat dapat ang paggawa ng kaso. Kaya nga may tatawag tayong due process. Kung iisipin nga natin ang unang nakulong ay kaibigan niya, kaalyado niya, si Senator Bong Revilla. Malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary. At paano ang pag-akusa ni Ko sa isang video kina Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez na umano'y pasimuno ng katiwalian. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Kung talagang racket ko yun, ba't ko sisirain yung racket ko? Di ba? That makes absolutely no sense. Kung hindi ko sinabi yung sinabi ko sa SONA, wala tayong pinag-uusapan na ganito. I am the one who exposed all of this. How can I be the mastermind? The budget does not begin in the House. It begins in the executive. I will not be the fall guy for other people's corruption. Pero aminado ang ombudsman sa bagal ng usad ng kanilang investigasyon kay Romualdez. We're very close to filing the plunder charges. Mahirap kalaban ang maraming magagaling na abogado at maraming pera. Sabihin ko sa inyo yan. Ako, aminado ako dyan. Sa tala ng GMA News Research, umabot lang sa mahigit 726 million pesos ang naibalik na halaga ng pera o ari-arian sa gobyerno. Halos 25 billion pesos naman ang halaga ng frozen assets as of January 2026. Mabagal po ba ang hustisya sa flood control scandal? Ano po mabibigay niyong marka sa pagtugon ng gobyerno sa flood control issue?
6.5 dahil may mga progreso naman, no? May mga nangyari naman, may mga nakasuhan, pero parang mabagal pa rin yung progreso. Meron pang mga ibang mga pangalan na hanggang ngayon hindi pa rin nagpo-progreso yung kaso sa kanila. Kahit nasabihin mo sa akin, bilisan mo yan, pag hindi kompleto yan, hindi ko file yan. Hindi pwedeng fa-file mo, weaponize mo. Dapat dyan, pag final mo, kaya mo nang panindigan. Malungkot sabihin, pero ano yan eh. Maliit pa lang ang nailalagay natin sa hustisya. Wala pang 1 taon, ilan na yung napakulong? Ilan na yung may warrant of arrest? Magkano na ang sole na pera na ibalik? Almost 1 billion na. Kung ikukumpara natin sa nakaraan na administrasyon, walang ganitong klaseng pag-iimbestiga. Walang nakulong tungkol sa ghost projects. Pero makalipas ang 1 taon, may nahiya na nga ba? Napilitang mahiya kasi na-detain na sila. Pero yung iba ay hindi pa rin nahihiyain. Pero yung mga hindi pa, yung mga nakakalusot pa, no, dahil hindi pa maayos yung sistema natin. Marahil hindi na lang hiya ang kailangan ng galit ng taong bayan, kundi hustisya at pananagutan. Ako po si Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Goodbye teen years, hello 20s. Opening the door to new decade na puno ng pagmamahal si Clifford. At bukod sa post-birthday celebration, nag-organize rin ng fan meet ang kanyang mga tagahanga. Makichika kay Aubrey Carampel. Red and black ang theme ng masayang fan meet and birthday celebration ni You're My Favorite Song star Clifford. Sari-saring activities ang inihanda ng kanyang fans na nag-organize ng event. Hindi kita minahal. Game naman si Clifford na kumasa sa acting challenge with fans. Tsaka na lang kung bakit. At may video session din. Very grateful si Clifford sa fans na ang ilan dumayo pa mula sa mga probinsya. Noong July 7 ang mismong birthday ni Clifford na sinelebrate niya raw sa set ng You're My Favorite Song. At ngayong 20 years old na siya, hindi lang daw edad ang gusto niyang i-level up, kundi pati ang kanyang career. Mas gusto ko lang pong mas galingan pa po sa craft ko. Sa mga future roles na gagampanan ko po, I really want to do my best talaga. Kung sa dati, parang mga young roles lang po. Ngayon, parang mas gusto ko yung mas medyo nag-mature na rin ng konti. Naghahanda na rin daw sila ng kanyang You're My Favorite Song co-stars na sina Caprice Cayetano, Marco Massa at Heath Ornales para sa kanilang grand fan meet na gaganapin sa August 1. Pero bago yan, may mga exciting pa na dapat abangan sa GMA Afternoon Prime Series. Dahil marami raw mangyayari sa Brighton Bay Ball episode this week. Aubrey Carampel, updated to Showbiz Happening.